Aminin mo, konting ubo, masakit ang ngipin at may sugat, antibiotic agad. Parang miracle pill ang tingin natin sa antibiotic. Hindi naiisip ang after effect nito sa katawan. Meron namang ligtas at epektibong natural na antibiotic. Healthy na, mura pa. Ang paggamit ng natural na antibiotic ay kasing tanda na ng mga unang tao sa mundo. Sa katunayan, ang orihinal na antibiotic tulad ng mga antibiotic na inirereseta at ginagamit natin sa ngayon ay nagmula sa mga natural source tulad ng halaman, gulay at herbs at essential oils na mayaman sa antibacterial at antifungal properties. Mga compound na mabisa sa nagsisimulang iritasyon at impeksyon. Ano-ano ang mga ito at sa anong sakit epektibo ang natural antibiotics na ito? Narito ang mga pwedeng subukan. Number 1. Oregano. Marami ang nagpapatunay na ang oregano ay nagpapasigla ng immune system at nagsisilbing antioxidant upang matugunan ang pamamaga sa katawan. Sagana ito sa carvacrol, isang ingredient na may therapeutic properties upang mapabilis ang paggaling kapag nalanghap. Nakatutulong ang oregano oil sa gastric ulcers. Kung may sinus infection, nakatutulong ang paglanghap ng oregano oil upang guminhawa ang pakiramdam. Reminder, kailangang haluan ng tubig ang oregano oil bago singhutin o ipahid sa magang parte ng katawan. Pwede rin ito gawing cleaning spray panlaban sa bacteria. Paghaluan lang ang oregano oil, suka, lemon juice at tubig. Number 2. Honey. Subok na ang honey pagdating sa effectivity nito kontra sa sakit sa balat. Sa katunayan, ang honey ang isa sa pinakaunang nakilalang antibiotic noong ancient times. Kaya ang mga Egyptian ay hindi nawawala ng honey bilang natural na antibiotic at proteksyon sa balat. Dahil sa taglay nitong hydrogen peroxide na mabisang antibacterial agent sa gasgas, skin irritation, paso, bed sores, skin ulcers at sugat. Mataas din sa sugar ang honey na nakatutulong upang maiwasan na pagdami ng ibang bacteria. Bilang antibiotic, direktang i-apply ang honey sa affected area dahil nagbibigay ito ng protective coating upang mapabilis ang healing process. Kung may internal infection, pwedeng mag-take ng 1 kutsara ng honey o ihalo sa 1 tasa ng herbal tea bago inumin. Number 3. Luya. Noon pa man, ginagamit na ang luya bilang antibiotic sa nararamdamang sakit o manas. Maraming pag-aaral ang nag-demonstrate na ang luya ang may abilidad upang labanan ang maraming strains ng bacteria. Sa isang pag-aaral patungkol sa luya, lumabas na ang antimicrobial properties nito ay may vital role upang maiwasan na pagdami ng mikrobyo laban sa E. coli, salmonella at iba pa. Mayroon ding report na ang antifungal properties ng luya na ang tawag ay gingerol ay nagpakita ng antibacterial activity laban sa periodontal bacteria. Nakatutulong din ang luya upang guminhawa ang pakiramdam kapag may ubo dahil sa asthma. Gawin ito, pakuluan ang 20 to 40 grams ng sariwang luya sa 1 baso ng tubig. Pwedeng inumin habang mainit o palamigin muna. Kung nahihirapan sa sakit na osteoarthritis, nakatutulong ito upang mabawasan ang kirot. Ginagamit din ito bilang paunang lunas sa sakit ng ulo at migraine. Caution, kung may gamot na iniinom, allergy, heartburn, stomach problem, at iba pang health issues na maaaring makasama sa pag-take ng luya, kumonsulta muna sa doktor. Number 4. Echinacea. Hindi lang maganda sa garden ang echinacea. Mabuti rin ang herb na ito sa kalusugan bilang effective alternative sa antibiotics. Ayon sa NIH.gov, daang taon na ginagamit ang echinacea ng mga traditional healer upang labanan ang iba't ibang uri ng bacteria tulad ng Streptococcus pyogenes na sanhi ng sakit ng lalamunan. Ang bulaklak, dahon at ugat nito ay nakatutulong upang guminhawa ang pakiramdam kapag may urinary tract infection, tonsillitis, impeksyon sa tenga, herpes, at diphtheria. Karaniwang pinakukuluan ang mga ugat ng echinacea sa loob ng 10 minuto. Kung may ubo, sinat, at upper respiratory infections, pwedeng inumin ito. Pwede ring ipanglinis kung may athlete's foot ayon sa siyensya. Noong huling bahagi ng 19th century at sa unang 30 taon ng 20th century, ang echinacea ang mas ginagamit bilang gamot sa impeksyon.
Number 5. Cloves. Ito ang mabangong flower buds na ginagamit bilang spice o flavoring. Ang katas o oil nito ay ginagamit bilang traditional antiseptic medicine laban sa oral infections. Sagana ang cloves sa eugenol, isang compound na mabisa laban sa oxidative damage. Nakatutulong din ang cloves laban sa pagdami ng microorganisms na maaaring maging dahilan ng food poisoning. Kung nagsisimula pa lang ang peptic ulcer, ito yung masakit na sugat na namumuo sa lining ng sikmura. May mga research na nagbibigay indikasyon na ang compounds ng cloves ay nakatutulong laban sa stomach ulcers. Pwedeng ihalo sa pagkain ng cloves o pakuluan ng 1 kutsara ng durog na cloves sa tubig sa loob ng 5 hanggang 10 minuto bago inumin. Importanteng malaman, kung umiinom ng blood-thinning medicine, may diabetes, high blood, o madalas mahilo, kumonsulta muna sa doktor bago mag-cloves. Number 6. Bawang. Sagana ito sa allicin, isang malakas na antibiotic upang labanan at remedyohan ang panganib ng viruses, fungi, bacteria, at microorganisms. Lumalabas ito kapag ang butil ng bawang ay dinidikdik o nginunguya. Nakatutulong ang bawang kapag may yeast infection, bulate, sinus, mucus, chronic bronchitis, malat, lagnat, sipon at ubo. Pwede ring i-apply ang garlic concentrate direkta sa sugat o blemish. Kung gustong kainin, gawin ito. Ibabad ang ilang butil ng bawang sa olive oil. Safe ito kainin pero hanggang 2 butil lang sa loob ng 1 araw. Paalala, kung umiinom ng gamot sa dugo, makabubuting kumonsulta muna sa iyong doktor bago simulan ang garlic treatment. Maaaring magkaroon ng epekto ito sa iniinom na gamot. Ganun din kung may allergy. Number 7. Suka o apple cider vinegar. Pinapatay nito ang germs dahil sa acetic acid content. Kung kakainin ang vegetable salad, pwedeng lagyan ito ng suka upang alisin ang bacteria na meron sa gulay. Ito kasi ang pinagmumulan ng impeksyon. Kung nasa beach naman at nakagat ng jellyfish, buhusan o hugasan agad ng suka upang mapigilan ang jellyfish cells na maglabas ng venom. Pagkatapos ay ilubog sa mainit-init na tubig ang sugat upang tuluyang mapigilan ang pagpasok ng venom. Ayon sa mga historian, kahit nga si Hippocrates, ang ama ng modern medicine, ay gumamit ng suka bilang gamot sa sugat. May anecdotal report din na ang pag-apply ng apple cider vinegar na may halong tubig ay nakatutulong upang mabawasan ang impeksyon dahil sa acne. Number 8. Natural antibiotic drink. Kapag pinakahalo-halo ang mga pagkaing sagana sa antibiotic, ano ang kalalabasan? Isang powerful, natural antibiotic drink. Paghaluin ang 1 tasa ng tubig, 4 na kutsara ng honey, 4 na kutsara ng tinadtad na luya, 1 lemon, 2 kutsara ng coconut oil, 1 kutsara ng luyang dilaw powder, 3 ounces ng apple cider vinegar, at 15 butil ng bawang. Ilagay ang lahat ng mga ito sa blender at i-process for 1 to 2 minutes. Isalin sa tight seal jar at dagdagan ng konting tubig. I-shake at ilagay sa fridge. Kapag nakaramdam ng ubo o sakit ng lalamunan, halimbawa, uminom ng 1 shot. Gawin ito 4 na beses sa 1 araw hanggang mawala ang sintomas ng sakit. Ayan ha, marami na kayong pagpipili ang natural remedy sa unang senyales pa lang ng sakit. Pero syempre, iba pa rin ang regular na consultation sa doktor, lalo na kung pabalik-balik ang nararamdamang sakit. Stay healthy, folks! At the first sign of sickness, ano ang una mong ginagawa? Uminom ng antibiotic o natural remedy muna? Tell us in the comments section below. Don't forget to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe! So clever, you!